Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi nga ni Wuling dito kay Xiao Chen na sinungaling siya sapagkat hindi pa siya nito binibigyan ng anak. At nang marinig nga ito ni Xiao Chen ay wala na lang siyang masabi, habang si Black naman ay makikita ang pang-osar nitong ngiti. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay makikita natin sa itaas na nakarating na si Supreme Sunflower sa lugar na hindi kalayuan sa lungsod ng pamilyang Feng. Nasa isip-isip pa nga dito ni Supreme Sunflower o kung tawagin ay Kui Hua na pumunta ako dito para kay Supreme Cultivator. Ilang sandali pa ay inihagis niya na ang kanyang magic weapon upang magsilbing babala na nandito na siya. Dahan-dahan naman na bumabagsak ang magic weapon at nang makita ito ng mga tao ay nagtataka sila na kung ano ito. Sa kabilang banda naman sa pamilyang Feng na kung saan alam nila kung kanino ito galing ay matindi na lamang ang kanilang takot na nararamdaman. At sa puntong ito ay agad na naalarma ang mga alagad ng pamilyang Feng. Agad din naman na lumabas ang dalawa na sina Feng Cheng at Feng Fei at nakilala din nila ang sinyales na ito. Habang si Xiao Chen naman at Black ay makikitang naglalakad na palabas upang harapin si Supreme Sunflower. Nang makita nga ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na sa wakas ay nandito na ito. Agad siyang nagtungo kung saan naroon si Supreme Sunflower at sinabi niya sa lahat na babalik siya. Bakas sa dalawa na kahit alam nilang malakas ang kanilang master ay hindi pa din nila maiwasan na mag-alala sapagkat hindi basta-bastang kalaban ang Supreme Sunflower. Makikita din kay Chu Zonzo na nagdadasal ito na sana ay magtagumpay si Xiao Chen. Sa isip-isip naman ni Qing Yun na master, nalampasan ko na ang unang antas ng Imperial Body Tempering Technique. Malapit na akong makapasok sa pangalawang antas. Maghihintay ako dito sa iyong pagbabalik. Dito nga ay nakarating na si Xiao Chen kung saan si Supreme Sunflower. Agad siyang lumapit dito ng dahan-dahan at nang makita ito ng harap-harapan. Sinabi naman ni Supreme Sunflower kay Xiao Chen na Supreme Cultivator, ito ang pangalawang pagkikita natin, tama ba? Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen at sinabi niya na ano sa tingin mo ang pagbabago. Sumagot naman si Supreme Sunflower na ikaw man o ako lamang, baka mas malaki ang tsansa kung manalo. Sa kanyang sinabi ay sinabihan siya ni Xiao Chen na sobrang tiwala mo sa sarili. Nakangiti namang niyang sinabi na natatakot ako na ikaw ang may malaking tiwala sa sarili. Hindi ako mangangahas na labanan ka kung ikaw ay nasa ganap na tagumpay. Alam ng lahat na ikaw ang pinakamakapangyarihang pisikal na cultivator sa mundo. Sa mundo ngayon, si Supreme Master Yun Fei lang ang makakakumpleto sa iyo. Ngunit sa isang sandali, tiyak na ikaw ang aking kalaban. Supreme Body Cultivator, ang iyong kayabangan ay ililibing at hindi lang yun dahil ginawa mo din ang akong totoong lalaki sa galit. Agad naman na bumaba si Black dahil alam niyang mukhang magsisimula na ang laban. Habang si Xiao Chen naman ay makikitang nagsisimula ng maghanda. Na inilabas niya na nga ang kanyang baluti at sabay niyang sinabi na kung ganun ay magsimula na tayo. Agad naman na tumalon si Supreme Sunflower sa itaas. At naghanda ng kanyang gagawing atake at makikitang nagliliwanag ito sa kalangitan na parang Diyos. Habang nagpapatuloy sa paghahanda ay sinabi niya na laban sa iyo, Supreme Body Cultivator, natural na dapat kong gamitin ang buong lakas ko sa simula pa lang. Agad na nagkalat ang mga magic weapon ni Supreme Sunflower sa iba't ibang direksyon. At naglalabas ito ng matinding liwanag na kulay ginto. Napangiti pa nga ito dahil nakita niyang mukha sam-asang ayon sa kanya ang simula. Pumulibot naman sa kanya ang kanyang mga hinandang sunflower. At makikitang may isang nasa kinatatayuan ni Xiao Chen. Agad niyang inactivate ang kanyang abilidad na kung tawagin niya ay ang makalangit na rango ng flower burial. Bumugso naman ang matinding enerhiyang kulay ginto sa kinatatayuan ni Xiao Chen. At naglabas ng maraming atake tungo kay Xiao Chen dahil alam niyang hindi na ito makakagalaw. Nang sandaling tumama ang atake ni Supreme Sunflower ay makikitang wala man lang bakas sa mukha ni Xiao Chen ang pagkabahala. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na ang kanyang ginawa ay magandang timing. Nagkaroon ng malakas na pagsabog kung saan nakatayo si Xiao Chen. Alam ni Supreme Sunflower na sa ganoong atake niya ay hindi niya masasaktan si Xiao Chen dahil hindi basta-basta ang Supreme Cultivator. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na gaya ng sabi ko, ililibing ka ng kayabangan mo. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang physical cultivator kapag nahaharap sa anumang kaaway ay upang labanan ang aming katawan, ngunit yun din ang iyong pinakamalaking kahinaan.
Matapos nitong magsalita ay mabilis itong naglahaw na agad namang napansin ni Xiao Chen. Agad itong sumulpot sa harap ni Xiao Chen na bahagya ikinagulat niya. At naglabas ng isang magic weapon upang atakihin niya si Xiao Chen. Mabilis niyang inilagay ito sa katawan ni Xiao Chen. Nang may lagay niya ito kay Xiao Chen ay makikitang naglabas ito ng amoy. Nasabi pa nga niya nang may pagtataka na kung ano ito dahil ang amoy na ito ay isang selyo. Hindi masundan ni Xiao Chen ang bilis ni Supreme Sunflower dahil sa hinaharangan nito ang kanyang kapangyarihan. Hinanda naman ni Supreme Sunflower ang kanyang kamay upang gumawa ng pag-atake. Hindi naman magawang makasabay ni Xiao Chen sa bilis ni Supreme Sunflower dahil sa inilagay sa kanya na seal technique na kayang pigilan ang kanyang lakas. Sa lakas nito ay ramdam na ramdam niya ang lakas nito, ngunit ang ganitong eksena ay hinahayaan lamang ni Xiao Chen ito sapagkat gusto niyang makita ang huling pamamaraan ni Supreme Sunflower. Sinabi naman ni Supreme Sunflower na ang sunflower na tumatatak sa iyo ay aking daw. Hanggat tinatakan ka ng sunflower na ito, ang iyong laman ay mabilis na malalanta at mabibitak. Kahit na isa kang Supreme Body Cultivator, hindi madali para sa iyo na tamaan ang hakbang na ito ng walang anumang pagtatanggol. Matapos niyang magsalita ay agad itong nagpakawala ng kanyang atake. Bakas sa reaksyon ni Xiao Chen na ang seal na inilagay ni Supreme Sunflower ay talagang kakaiba. Sinubukan ni Xiao Chen na maglabas ng kanyang kapangyarihan. Subalit pinipigilan ito ng seal technique na nasa kanyang katawan. Kaya naman ang kanyang ginawa ay naging walang silbi at nagbigay lamang ito sa kanyang ng bahagyang epekto. Nasabi pa nga niya na ang aking kapangyarihan ay napigilan ng selyo. Natatawa naman si Supreme Sunflower sa ginagawa ni Xiao Chen at naghanda rin siya upang maglabas ng kanyang sandata. Ilang sandali pa ay makikitang dahan-dahan niya nang tinanggal ang sandata. Nang sandaling makuha niya na ito ay sinabi niya kay Xiao Chen na Supreme Body Cultivator, ang iyong pisikal na katawan ay tinatakan ko na, tingnan natin kung paano mo makukuha ang espadang ito sa akin. Subalit sa harap ni Xiao Chen ay may maraming bilang ng sunflower na ikinagulat niya. Dagdag pa ni Supreme Sunflower na huwag mo akong kalimutan sa iyong daan patungo sa dilaw na bukal. Sa puntong ito ay hindi na matiis ni Xiao Chen ang pagtanggap ng mga atake dahil mukhang hindi magiging maganda ang atakeng ito kung hahayaan niya. Pinakawalan naman na ni Supreme Sunflower ang kanyang atake habang kanyang sinabi kay Xiao Chen na tignan ang espadang ito. Kasabay naman ng paglabas ng mga espada sa hinanda ni Supreme Sunflower. Alam ni Xiao Chen na hindi maganda ang ganitong atake kung tatama sa kanya dahil sa daming bilang ng espadang ito na may daladalang aura. Binigyan niya ng isang ngiti si Supreme Sunflower at sabay niyang sinabi dito na ikaw ang bababa sa dilaw na bukal. Ginamit na nga ni Xiao Chen ang Desolate God na kayang i-absorb ang atake o mapawalang bisa. Subalit ang ginawa ni Xiao Chen ay napaghandaan na pala ito ni Supreme Sunflower base sa kanyang reaksyon. Nasabi pa nga niya habang tumawa na tapos na. Body Cultivator Supreme, masyado kang mataas sa iyong sarili, isipin na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol, ngunit hindi mo alam na ito ay simpleng plano ko. Ipinagtaka naman ni Xiao Chen ang sinabi ni Supreme Sunflower. Natatawa namang sinabi ni Supreme Sunflower na Supreme Body Cultivator, alam kong mayroon kang kakayahan sa iyong mga mata na may walang katapusang kapangyarihan, at ginawa ko ang hakbang na ito para lamang sa iyo. Matapos niyang sabihin ito kay Xiao Chen ay kanya na itong inactivate. Dahilan upang makaramdam si Xiao Chen ng matinding pananakit sa katawan at makikita ang bakas nito sa kanyang mukha. Nakilala naman ito ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ito ay isang crystal ice poison. Kinumpirma naman ito ni Supreme Sunflower at ito ay hindi lamang anumang lason ng yelong kristal, ito ay isang mas malakas na lason na nilikha ko sa pamamagitan ng pagtunaw ng aking sariling mga kapangyarihan. Hindi maiwasan ni Supreme Sunflower na matakam habang pinagmamasdan niya si Xiao na nahihirapan. Sinabi din niya na ngayong nabuklod na ang iyong katawan, ang lason ng yelong kristal ay ang pinakamalasan na puwersa sa mundo, na nilulusaw ang iyong mga meridian, buto, at maging ang iyong vital energy. Mabilis siyang sumugod kay Xiao Chen na ikinagulat naman niya ito. Dagdag pa nga niya na ngayon ikaw ay masyado nang mahina. Hindi naman magawang alisin ni Xiao Chen ang selyong nasa kanyang katawan. Habang tumatagal ay lalong kumakalat ang lason sa katawan ni Xiao Chen at nagdudulot ito ng kanyang panghihina. Nang sandaling tumama ang atake ay ramdam ni Xiao Chen ang matinding sakit,
subalit kaya nga niya muna niya itong tiisin. Tuwang-tuwa si Supreme Sunflower sa kanyang matagumpay na mga plano, nasabi pa mga niya na Supreme Body Cultivator, tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. Makikita sa hitsura ni Xiao Chen na hindi niya nakayang tiisin ang dulot ng pinsala sa kanyang katawan. Kaya naman sinabi niya na dito na matandang bastos ka talaga, umabot ka na sa puntong ito, at may tagwan ka pang butas. Hindi naman maintindihan ni Supreme Sunflower ang mga nangyari na nagtanong niyang pinaglalaruan lamang siya ni Xiao Chen. Dagdag pa ni Xiao Chen habang pinagmamasdan ng nasa katawan niyang selyo na ang mga takteka na ito ay tila ang iyong mga butas na baraha, ngunit sa katunayan sila ay dapat lamang upang pilitin akong gamitin ang mga ito. Ang kaninang tuwang-tuwa ay napalitan ng galit dahil gaya ng dati ay pinaglalaroan lang siya ni Xiao Chen. Sinabihan din ni Xiao Chen si Supreme Sunflower na dahil gusto mong makita, ay ipapakita ko sa iyo ito. Naglabas ng matinding aura si Xiao Chen na ipinagtaka naman ni Supreme Sunflower na kung paano nangyari ito. Nakangisi ding sinabi ni Xiao Chen na akala mo ba talaga bata madadaan mo sa laman ito. Matapos din niyang magsalita ay hinawakan niya ang seal technique na nasa kanyang harapan. At tinanggal ng walang kahirap-hirap dahil kung tutuusin dapat kanina pa niya ito ginawa subalit dahil sa kailangan niyang maghintay ng ilang pagkakataon. Hindi naman makapaniwala si Supreme Sunflower sa kanyang nakita na sabi pa nga niya na imposibleng gamitin ang iyong tunay na baraha ng ganoon kadali. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na gamitin ang iyong tunay na baraha, o hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Walang kahirap-hirap na winasak ni Xiao Chen sa kanyang kamay ang seal technique ni Supreme Sunflower. Nasa loob-loob pa nga ni Xiao Chen na sa kabutihang palad, mayroon tayong banal na nakakapasong araw, kung hindi, natatakot ako na hindi magiging madaling basagin ang makalangit na kristal na malamig na lason. Umatras naman agad si Supreme Sunflower upang maghanda siya dahil mukhang hindi magiging madali ang sitwasyon. Nasabi pa nga niya habang nagpapalabas ng kapangyarihan na gaya ng inaasahan, Body Cultivator Supreme ka, hindi talaga madaling patayin, at ngayong dumating na ito, wala na akong pasensya na magpatuloy sa pagsubok. Dagdag pa niya na gagamitin ko ang hakbang na ito para manalo. Nagpatuloy ang kanyang paghahanda at makikita ang tatlong imahe ng nilalang. Habang nakikita ito ni Xiao Chen ay natutuwa siya dahil dito na magsisimula ang totoong laban. Matapos din ang pagpapalabas ni Supreme Sunflower ng kanyang kapangyarihan, ay sinabi niya na Supreme Body Cultivator, ilang dekada na akong nahuhulog dito, sa tingin mo ba ay pag-aalis lang ng makalangit na kapalaran? Hindi, ngayon ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ko. Nang matanggal niya ang kanyang damit ay makikita sa kanyang katawan ang bagay na paglabag sa makalangit na dao. Sinabi din niya na ito ang totoong lakas mula sa aking ama. Nasabi na lang dito ni Xiao Chen na binago mo ang iyong sarili sa makalangit na bato ng kapalaran. Hindi naman ito itinanggi ni Supreme Sunflower at naglabas siya ng kanyang aura na nagmumula sa bato. Bagamat may isa pa bago ito maabot ang perpektong anyo nito, sapat na para harapin ka sa sandaling ito. Nagpatuloy ang paghahanda ni Supreme Sunflower, at ang ganitong gawain ay labag na sa makalangit na dao. Habang nagpapatuloy sa paghahanda si Supreme Sunflower ay lalong lumalakas ito. Kaya naman lumapit na si Black at sinabi niya kay Xiao Chen na pambihira ang galaw ng lalaking ito, higit pa sa summoning pin namin. Ang taong ito ay pinagsama ang siyam na makalangit na bato ng kapalaran, ninakaw ang halos 80% ng kapangyarihan ng makalangit na daw mula sa buong Lower Zuan Domain, nahaharap tayo ngayon sa kapangyarihan ng isang domain. At iyon ang dahilan kung bakit ito kawili-wili. Dito ay ipinakita ang pinagkukuhanan ng kapangyarihan ni Supreme Sunflower na sa kaharian ng espada. Sa patay na dagat, sa sekretong silid, nakita naman ito ni Wushen Supreme na tahimik lang na pinapanood sila na isang demonyo ang matandang ito. Dagdag pa niya na itong matandang sunflower na aso, ang lakas ng loob niyang nakaway ng makalangit na daw ng ganitong paraan. Nagpatuloy ang pagkuha ng kapangyarihan ni Supreme Sunflower upang lumakas ang kanyang pisikal na katawan. At nang matapos ito sa kanyang paghahanda ay sinabi niya na Supreme Body Cultivator, handa ka na ba? Si Xiao Chen naman na kanina pa siya hinihintay ay makikitang walang bakas sa kanyang mukha ng pangamba. Mabilis naman na sumugod si Supreme Sunflower na bahagya ikinagulat ni Xiao Chen dahil bumilis din ito.
Nang makalapit si Supreme Sunflower ay hinanda nito ang kanyang kamao na nakita naman ni Xiao Chen. Kaya naman agad din niyang hinanda ang kanyang kamao upang sabayan si Supreme Sunflower. At nang mangyari na ang inaasahang salpukan ay tila ba parang nagkaroon ng isang malakas na impact. At kasabay nito ang malakas na pagsabog na kitang-kita sa dalawang mata ni Black. Nang mawala ang malakas na pagsabog ay makikitang nananatiling nakatayi pa din ang dalawa subalit bakas sa lupa ang matinding salpukan. Sinabi naman ni Supreme Sunflower na ang suntok na ito ay ang Faceless Heart Flame. At nang matapos siyang magsalita ay agad siyang naghanda upang gumawa na naman ng atake. Matapos din ang paghahanda ay pinakawalan niya na ito na agad namang nasalag ni Xiao Chen gamit ang kanyang kamay. Subalit sa lakas nito ay tila nagkaroon ng malakas na impact sa kanang bahagi ni Xiao Chen. At nang makita nga ni Xiao Chen ang kanyang kamay ay bakas dito ang lakas nito. Habang naghahanda ulit si Supreme Sunflower ay sinabi na naman niya kay Xiao Chen na ang sipa na ito ay ang kapangyarihan ng siyam na langit. Mabilis itong hinawakan si Xiao Chen at ginawa niya ang kanyang atake. At sa lakas nito ay makikitang tumilapon si Xiao Chen subalit ang ganitong atake ay hindi naman makakapinsala kay Xiao Chen. Malayo ang narating ni Xiao Chen sa lakas ng atakeng iyon na hindi may kukumpara sa normal na Supreme. Sa lakas ng impact sa lupa ay nagkaroon pa ito ng bakas ng pagkasira. Inangat naman ni Supreme Sunflower ang kanyang kamay sinyales na may atake na naman ito. Hindi alam ni Xiao Chen ang isang sunflower na nasa kanyang likuran. Huli na nang mapansin niya ito dahil nahanda na ito ni Supreme Sunflower. Nang makita nga ito ng buo ni Xiao Chen ay nagtataka siya na kung ano na namang pakulo ang gagawin ni Supreme Sunflower. Sinarado niya ang kanyang palad sinyales na kontrolado niya ang sunflower. Dito nga ay nilamon si Xiao Chen nito nang walang kahirap-hirap. Habang natutuwa siya ay sinabi niya kay Xiao Chen na Supreme Body Cultivator, maging isa sa akin. Planong ipasok din niya si Xiao Chen sa loob ng kanyang katawan at magsilbing pangpalakas niya. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nagsalita naman si Xiao Chen sa loob ng sunflower na sabi pa nga niya na karapat-dapat ka bang maging isa sa isang hermaphrodite na katulad mo. Matapos niyang magsalita ay pinasabog niya ang sunflower gamit ang kanyang aura. At gumaling na din ang pinsala niya sa kanyang kamay. Sumagot naman si Supreme Sunflower na mahirap talagang mag-cultivate ang paniniil ng kataas-taasang katawan. Tinanong naman siya ni Xiao Chen na kung ito na lamang ba ang mga pamamaraan ni Supreme Sunflower. Galit namang sinabi ni Supreme Sunflower na natural na hindi pa, orihinal, sa huling butas, dapat may pinaghalong sky chapter. Dagdag pa niya habang nilalabas ang jade na sa kasamaang palad, kailangan kong gamitin ito sa halip. Naramdaman naman ni Black ang extraterritorial na nilalabas ng aura na nagmamula sa jade. Hindi naman maganda ang pakiramdam ni Xiao Chen sa bagay na inilabas ni Supreme Sunflower. Agad itong inilagay ni Supreme Sunflower upang magsilbing dagdag lakas. At nang sandaling may lagay niya ito sa kanyang katawan ay bumugso ang malakas na enerhiya sa katawan nito. Naramdaman naman ito ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ito ang kapangyarihan ng Peak Supreme Being. Sinabi naman ni Supreme Sunflower na nakuha ko itong jade pendant nang hindi sinasadya galing daw sa labas ng domain. Bagamat hindi kasing ganda ng Mixed Sky Chapter. Pero sapat na yun para maging isa sa katawan ko. Malapit sa pagiging perpekto at matapos niyang magsalita ay nagpakawala ito ng isang malakas na atake. Hinanda naman ni Xiao Chen ang malakas niyang suntok na naglalabas ng matinding aura. At tuluyan nang nagsalpukan ang dalawang malakas na atake. Sa lakas ng dalawang atake ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. At napansin ni Xiao Chen ang atake na may pambihirang kakaibang epekto. Mabilis namang naghanda ulit si Supreme Sunflower ng isa na namang atake. Na agad namang napansin ni Xiao Chen. Subalit nasa harap ni Xiao Chen ang maraming bilang ng palad na pinakawalan ni Supreme Sunflower. Ngunit hindi naman hahayaan ni Xiao Chen na tumama ang atakeng ito kung kaya hinanda niya ang kanyang makalangit na suntok. Na kung tawagin ni Xiao Chen ay ang ikawalong suntok. Dahil dito ay lumabas ang malaking kamao na may daladalang matinding aura at naging walang silbi ang maraming bilang na palad.
Habang pinagmamasdan naman ni Supreme Sunflower ang malaking kamao na malapit nang bumagsak sa kanya, ay agad niyang inihanda ang kanyang aura upang gumawa na atake at salubungin ang malalaking kamay na patungo sa kanya. Sa kanyang paghahanda ay lumabas ang malaking espada, at agad niyang sinalubong ang malaking kamao at makikitang hindi magiging maganda ang kahihinatnan nito sa lugar na kanilang pinaglalabanan. Nagkaroon ng malakas na impact ang pinaglalabanan nilang dalawa, at kasabay nito ang malakas na pagsabog dahilan upang masira ang lugar at madamay ang punong nasa paligid. At nang mawala ang malakas na pagsabog ay makikitang nanghihina na si Supreme Sunflower. Habang si Xiao Chen naman ay nakatayo pa din ito. Nag-alala naman si Black kung kaya't lumapit siya dito at agad niyang tinanong si Xiao Chen na kung ayos lamang ba ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi masyadong nasaktan. Pinuri din niya si Supreme Sunflower na talagang malakas ka Sunflower. Habang nahihirapan ay sinabi niya kay Xiao Chen na para maseryosong masaktan ang iyong Supreme Body Cultivator, isa talagang malaking karangalan. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Tita Selly, Tita Vanessa, Tita Vicky, Tita Panene from Hagonoy, Bulacan. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.